Mapuspos nawa kayo ng makalangit na kabiyayaan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailan paman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Mapalad ang sumusunod sa yapak ng dakilang Panginoon. Aking iniibig na mga kapatid, ang panahon ang magsasaysay at ang panahon din ang hahatol o aking iniibig na mga kapatid. Ito ay muli kong ibinabalik sa inyo mga pandinig o aking iniibig na mga kapatid upang sa ganon ang pag-iingat at pag-iingat ay huwag mawala sa inyong mga buong kaakuan. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng pagkain ay dinulog na sa inyong mga bibig. Ang lahat ng aralin ng buhay ay pinagkaloob na sa inyo ng kaitaasan. Kung kaya nga't o aking nga iniibig ng mga kapatid, ang pagtuturo ng kabatayaan, totoo nga walang labis at walang kulang. O aking may iniibig na mga kapatid, malao na kayong nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Subalit meron pa rin hinahanap sa inyong kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ano ba hinahanap sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga sandaling ito? Ang inyong pagpapatotoo ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Na huwag kayong mag-alinlangan sa inyong mga natutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Huwag kayong mag-alinlangan sa mga tanda at patotoo na inyong nadama sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ano pa ang inaantay ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo? Ang pagsisisi at pagsisisi ng mga kasalanang nagawa. Ito ngayon, aking mga iniibig na mga kapatid, na mahirap mabitawan ng tao sa kasalukuyan sapagkat naroon pa rin namamayani ang kabigatan ng puso. Naroon pa rin namamayani ang puot sa puso aking mga iniibig na mga kapatid, kung kaya nga mahirap mabitawan ng isang ako ang pagsisi at pagsisisi sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay mapalad o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat nalalaman na ninyo at natutunan na ninyo kung paano ninyo ikakampay ang inyong mga bisig. Nalalaman na ninyo kung saan ninyo ihakbang ang inyong mga panyapak. Aking mga iniibig na mga kapatid, mabilis ang pagdaan ng panahon sa inyong mga kalagayan. Higit ninyong bilisan ang inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ito ngayon ang hinahanap sa aking mga iniibig na mga kapatid, na huwag gawing kabigatan o krus ang tungkuling nakaasang sa inyong mga balikat. Ito ay magiging kaaliwan ninyo sapagkat ang tungkuling yan ang siyang magbibigay mo o katungkod ng isang nag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, hindi pababayaan ng kaitaasan. Lahat ay ingatan ng aking mga iniibig ng mga kapatid kung kayo nagpapatotoo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama.
Maraming kasaysayan sa santong kasulatan na inyo na nabuksan at nabasa o aking mga iniibig ng mga kapatid. Nariyan ang kasaysayan ng isang Noe. Nariyan ang kasaysayan ng isang Daniel o aking mga iniibig ng mga kapatid na hindi pinabayaan ng dakilang Ama. Kung kaya nga, kayo na mga nag-aaral sa loob ng patro ng diway, huwag na kayo mag-alinlangan pa. Sa isang simulain ay pinakilala sa inyo ng kaitasan. Huwag ninyong pag-alinlanganan ang katuroang espiritismo sapagkat ito ang katuroang inihatid kayo sa kapayapaan. Inihatid kayo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat o aking mga iniibig na mga kapatid. Pakatantuin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Pahalagahan ninyo ang araw ng Panginoon. Mapalad kayo ng mga naririto sapagkat iniwanan ninyo ang anumang gawain sa inyong mga tahanan at narito kayo sa pangalan ng dakilang Panginoon. Maraming mag-aral kapag dating ng ganitong araw ng kanyang Panginoon o aking mga iniibig na mga kapatid kung bakit masigit pang pinahalagahan ang gawain sa laman kaysa gawain sa harapan ng dakilang Ama. At kayo nga o aking mga iniibig na mga kapatid, tagalan ninyo ang kaliwanagan na nagmumula sa kaitasan kung kaya nga naway ang liwanag na yan ay magpatuloy magyuyong-yung sa inyong mga buong pagkatao upang sa ganon, habang kayo'y naglalakbay sa kapatagan lupa na riyan ang kanyang subaybay. Nariyan ang kanyang pag-iingat habang kayo'y nabubuhay sa kapatagang lupa. O aking mga iniibig na mga kapatid, palagahan ninyo ang araw ng dakilang Panginoon. Palagahan ninyo ang araw kung saan kayo kumukuha ng lakas na nagmumula sa kaitasan. Palagahan ninyo ang araw na ito. O aking mga iniibig na mga kapatid, na siya nagbibigay kaaliwan at kaliwanagan at kabiyayaan sa bawat isa sa inyo. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan. Unang Tesalonica 5, 1 hanggang 5. Pakibasa. Ito po yung sulat, unang sulat ni Pablo sa Thessalonica, chapter 5, verse 1 hanggang 5. Sabi dito, datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng isang babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Pang-apat, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Panghuli, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Punto po. Salamat, mahal na kapatid, at naway ang karagdagang pag-aaral na yan ay palagahan ng aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat huwag namin yung balikan pa ang kahapon sa inyong mga buhay. Bagkus, ang panahon ito na ang panahon ngayon ng bawat isa ay magising na
sa kanyang kamalayan upang sa ganon, ang mga nagkakaganapan sa inyong kapaligiran ay hindi na magiging hadlang ng iyong pagtupad ng iyong matungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ang aking pamamahalam, ang Santong Kasulatan, 1 Corinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito yung pamamaalam matatagpuan sa unang sulat ni Pablo sa 1 Corinto 1 hanggang 3. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Punto po. Sumainyong biyaya at kapayapang nagmumula sa kalangitan ang siyang inihandog sa lahat at bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Ang pagbati ng kaitaasan ay pinabot sa lahat at bawat isa sa aking mga inibig, na kung saan ay minsan pa'y nagsikap na masunod kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa bawat isa, sapagkat inyong pinahalagahan ang araw ng dakilang Diyos, na kung saan ay lagi niyang ipinag-anyaya sa aking mga inibig sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon. Tunay nga natupad minsan pa ang wika sa inyong mga pag-aaral nang sabi, mapapalad ang mga nag-iwan ng kanilang tahanan at mahalagang ari-arian. Mga mahalagang kayamanan na kanyang tinatangkilik sa buhay na yan nang dahil sa akin. Sapagkat tunay ngang napakahalaga ang araw at sandaling katulad nito na kung saan ay lagi pinapaalat at binabalik sa inyong maalaala ang kahalagahan ng pagkatawag sa aking mga inibig, na kung saan ay nawiwika sa banal na kasulatan kayo ay pinili at hinanap sa bunton ng karamihan, na kung saan ay kayo ang kinakitaan ng dakilang Diyos ng tunay na hangaring makapaglingkod alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Kayo nga ay pinili sa karamihan mga iniibig, na kung saan pinagkalooban ng kalayan at pagkakataon ng bawat isa upang matutunan ng tahakin ang nilandas ng dakilang Panginoon upang mabot ninyo ang katagumpayan sa inyong pamumuhay. Sapagkat hangad nga ng dakilang Panginoon ng kanyang winika, na maibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumong kasama ko. Yung may bibigay mo sa akin. Ganyan kayo kahalaga mga iniibig na mananampalataya. Kung kaya nga't ganun na lamang ang laging paalaala ng kabatlayaan sa bawat isa, na kung saan ay paulit-ulit man. Subalit ito'y karapat dapat na maunawaan ng aking mga inibig kung ano nga ang uri ng pananampalataya inyong tinatangkilik sa inyong kalagayan. Ano nga ang uri ng pananampalataya ang karapat dapat na matutunan ng bawat mananampalataya upang makamit niya ang tunay na katagumpayan at kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ganyan kayo ginagabayan ng kaitaasan, kaya nga't kayo hindi ng mga kabatlayaan na kanyang ipinangako isusugo sa inyong kalagitnaan ng iba yung mga aliw sa magituwid bagay ang Espiritu Santo ng katotohanan, na siya magpapaliwanag sa lahat ng sinabi ng dakilang Panginoon. Sapagkat nung dakong una pa man ay hindi niyo maunawaan kung ano ang kahulugan ng salita ng dakilang Panginoon, sapagkat itong kanyang winika ng lahat ng sinasabi ko sa inyo, pawang talinghaga at buhay. Subalit pagdating na Espiritu Santong ipinangako ng dakilang Panginoon ay sasaysayin sa inyo ng unti-unti
ipapaunawa kung anong kahulugan ng salita ng dakilang Panginoon. Kaya nga't nagpapasalamat ang kaitaasan sa patuloy ninyong pagsisikap na makatupad ninyong matungkulin sa kanyang dakilang harapan, sapagkat ito ang tunay na pagpapahalaga. Tunay na katibayan na hinahanap ng dakilang Diyos sa bawat isa sa aking mga inibig, na kung saan ay hinahanapan nga kayo ng tunay na katatagan, ng tunay na tibay ng pananampalataya. Makita man ninyo, mamalas ang maraming bagay na dumarating sa inyong kasalukuyan panahon. Subalit, inaasahan ng kaitaasan na kayo ay hindi susuko. Hindi kayo mawawala ng lakas mga inibig sapagkat patuloy kayong pinagkakalooban ng dakilang Panginoon ng sapat na lakas, sapat na pananalig upang makuha ninyo sa inyong mga puso at sa inyong pagkatao ang tunay na kahulugan ng isang taong mananampalataya sa kanyang dakilang Panginoon. Tunay ngang hindi lihim sa bawat isang nagaganap sa inyong kapaligiran sa kapanahonang ito, nalaganap na sa buong mundo ang banta ng panganib na dumarating sa inyong kasalukuyan. Subalit ano ngang hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat isang katuparan kanyang sinabi na kayo ang mga ilaw ng sanlibutan. Hari nawa, na hindi nga kayo mapagod, mga iniibig. Natanga ng mainam ang inyong mailawan dala-dala at pagningasin pa niyang kanyang ilawan upang sa ganon kayo ay matatawag na ilaw ng sanglibutan ito. Huwag kayong malibang sa maraming bagay, kundi bagkus matutunan ninyo manalangin mainam ang pagsubok na mabibigat ay dumarating sa inyong kalagayan. Ito ang katuparan ng sinasabi ng mga kabatlayan, buhat panungdakong una sa inyong lahat, na darating ang mga panahong mapanganib, darating ang mga panahon na maselan, at darating ang mga panahon, mga araw na masasama. At ito'y patuloy na gaganap sa inyong kapaligiran at maging banta sa inyong bansa at sa buong sangkatauhan. Subalit, huwag nawang mawala ng pag-asang bawat isa, kundi bagkus lalo pa ninyong pagtibayin ang inyong tangang-tangang pananampalataya sa pangalan ng dakilang Panginoon, sapagkat matutupad sa bawat isang kanyang sinalita. Na sa anumang paraan hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan, kung ang bawat isa ay magiging matatag, mahigpit, na yumayakap at kumakapit sa puno ng ubas. Kaya nga mga iniibig na mag-aaral, lalo na sa mga kabataan, ay pag-ibayuhin ninyo ang inyong kasipagang manaliksik ng banal na kasulatan. Hanapin ninyo maiinam na kayamanan sa kaila-ilaliman ng dagat ang wika. Saliksikin ninyo ang salita sa banal na Biblia upang sa ganon ay malaman ninyo kung paano kayo hahakbang ng tumpak at tuwid sa landas na nilakaran ng dakilang Panginoon. Kaya nga kung paano ninyo naalaman at natala din sa banal na kasulatan kung paano siya tumawag ng mga apostol sa kanyang kapanahonan, kayo man din ay tinawag ng mga apostol sa inyong magabagong panahon, mga iniibig. Kaya nga, sikapin na mapagtisa ng maraming bagay. Sikapin ninyong pagtagumpayan anumang uri ng pagsubok na inyong kakaharapin sa inyong kasalukuyang panahon. At nariyan lagi ang pangako ng kabatlayaan na kailanman ay hindi pababayaan ng bawat isa kung kayo lalakad ng tuwid sa landas na pinakilala ng dakilang Panginoon. Mga kabataan, sa kapanahon ito na kung saan ay hayag sa kaalaman, pananaw ng karamihan sa inyong mga tao, na nagugumon sa iba't ibang uri ng kalayawan ang kabataan sa kapanahon ito, na kung saan ay maraming lumitaw na makaugalian na hindi karapat-dapat sa kapanahunan ito sa mga tao at lalo na sa mga kabataan. Kaya nga mga kabataan, narinawa na maging bukas sa inyong maalaala ang paalala ng mga batlaya na kayo ay magmahalan ng tulad sa tunay na magkakapatid. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat sila ay pinagkaloob ng dakilang Diyos sa bawat isa sa inyo upang maging ilaw ninyo habang lalakbay ninyo ang daang makipot na pinakilala at itinuro ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga,
Hari nawa na hindi magbago ang inyong pananalig sa Panginoon, hindi nawa magbago ang inyong kaugalian na may kabutihan puso, alang-alang sa inyong mga magulang na pinagkatiwala ng dakilang Diyos. Kayo ay matutong magkaroon ng maunawain puso, mapagpakumbabang loob, at mapagmahal sa inyong mga magulang at sa inyong kapwa. Tanawin ninyo ang dakilang Panginoon sa bawat isa sa tao upang maalis sa inyong mga puso ang galit at iba pang uri ng katangian ng taong walang nalalaman sa kabanalan. Mga inibig na mag-aaral, umaasang kay taasan, ang mga kabatlayan na patuloy na gumagabay sa bawat isa na kayo nga magpapatuloy na mayroong kasiglahan lagi na sa inyong pamumuhay at gayon din sa pagtupad ng inyong mga tungkulin mula ngayon at magpakailanman. Ibibigay ko ang karagdagang pag-aaral sa banal na kasulatan, mahal na Pangulo. Pakibasa ang nasusulat. Sa pangalawang Timoteo, 3:1-5, yung ibasa at hari nawa na maging karapat dapat ito sa pangunawa ng aking mga inibig. Ito po yung nasulat sa pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo sa chapter 3, verse 1 hanggang 5. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Panglima, panghuli, namayan nyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Punto po. Maraming salamat sa aking iniibig na nangungulo. Salamat sa bawat isa. Hari nawa na hindi kayo mapagod mga inibig na laging idako ang inyong panyapak, kung saan naroon ang piging ng dakilang Panginoon sapagkat tunay ang laging nakanda ang mga pagkain makalangit na siyang kinakailangan ng aking mga inibig. Ito lang ang aking bahagi, muli ang kapayapaan na aking iniiwan at ang pag-ibig ng dakilang Diyos ang sanawang maggari sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako inyong kapatid sa Espiritu at sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel. Paalam. Kapayapaan at ang dakilang pag-ibig ng Ama ang siyang ipinagkahalo sa lahat at bawat isang narito at patuloy na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Maestro Jesus mula ngayon at magpakailanman. Katotohanan ang aking sasabihin. Kayo ay hindi taga-sanglibutan. Kundi kayo ay hinirang dito sa sanglibutan upang hindi ang mga bagay na naaayon sa laman ang inyong paunlarin. Kundi bagkus ang mga bagay na naaayon sa inyong mga espiritu ang siyang dapat
bigyan ng aking mga iniibig na mga kapatid ng pansin at paunlarin sa inyong mga ako. Sapagat ito ang ipinakita ng dakilang Panginoong Yesus sa kanyang kapanahunan. Siya ang naging halimbawa ng lahat ng mga mag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Ipinakita kung paano mamuhay ang isang ako. Kung paano sundin ang dakilang Ama ng buong puso at walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, kung paano niya tinupad ang tungkulin na sa kanya ay ibinigay. At ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagat hindi kayo naparito sa sanglibutan na ito upang kayo ay magliwaliw, upang payamanin ang inyong mga laman. Bagkus naririto ang bawat isa upang paunlarin ang kanilang mga espiritu sa harapan ng dakilang Panginoon. At paano may sasagawa ng isang ako ang mga bagay na ito. Ang kaitaasan ay nagagalak sa bawat isa. Sapagkat nakikita ng kaitaasan ng mga kaisipan, damdamin at kalooban na mga sandaling ito ay naririto ang bawat isa upang ipagkaloob ang kanilang mga sarili at kapanahunan sa mga banal na gawain at tulad nito. Kayo ay naririto at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Ibinibigay kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Ito ba ay sapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagat ang mga bagay, ang mga salita at katotohanan na inyong naririnig sa harapan ng dakilang Ama sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw ay hindi sapat kung ito ay hindi ninyo na isasagawa sa inyong buhay dito sa sanglibutan. Marami sa mga mag-aaral ang nakaririnig, subalit kulang sa gawa. Marami sa mga mag-aaral ang gumagawa, subalit hindi nila nauunawang mabuti kung ano ang tama sa katuwiran ng dakilang Ama. Mga minamahal kong mga kapatid, sa isang pag-aaral, tayo ay sinusukuan ng mga banal na espiritong mga aliw upang ipaintindi at ipaunawawa ang mga salita at katotohanan na sa inyo ay binibigay. Oo, ito ay paulit-ulit upang kayo ay paulit-ulit na palalahanan na ito ang kinakailangan gawin. Ito ang kinakailangan sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. At sa aking mga minamahal na mga mag-aaral, kayo ay hindi na bata sa pag-aaral sa paturuan ng Diyos. Marami na kayong mga natututunan. Marami na kayong nalalaman. Mga patotoo na ibinabahagi ng dakilang Panginoon sa inyong harapan. Ang mga karanasan na naaayon sa Espiritu. Ito ang inyong binibigyan ng pansin sa lahat at bawat
pagkakataon na dumarating sa inyong buhay. Ito ang kailangang paunlarin ng bawat isa. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang inyong ginagamit. Ang inyong sinasabuhay dito sa sanglibutan na ito. Mapapala ng bawat isa sapagkat kayo ay nananatiling nakakapit sa puno ng ubas. Binibigyan ninyo ng buhay ang bawat salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi sa araw-araw ninyong buhay. Lalong-lalo na sa mga ganitong banal na gawain na sa inyo ay pinakilala ng pananampalataya na sa inyo ay ibinigay. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ang bawat isa ay nagsusumikap upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran. Ang bawat isa ay nagbibigay ng kapanahunan. Hindi sinasayang ang pagkakataon na paunlarin ang inyong mga espiritu. At higit sa lahat, kayo aking mga minamahal na mga kapatid na pinili sa karamihan. Ang bawat isa ay binabaka ang kamangmangan. Tinutupad ang mga tungkulin na sa inyo ay binahagi. At higit sa lahat, ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi ay hindi nasasayang. Sapagkat kayo ay naririto sa mga sandaling at sa mga oras na ito. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, kayo sa inyong mga sarili ay nalalaman ninyo na ito ang kinakailangan ng inyong mga espiritu. Sa mga katwid aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy ang bawat isa. Kung ano ang inyong nasimula ng mga pag-aaral na naayon sa espiritu, ito ay ipagpatuloy. Sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay muling magkaroon ng kaugnayan sa kaitaasan nang naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang parating pananalangin, ang parating paggawa ng mabubuti at naaayon sa kanyang harapan, pagpapatawad, pagbibigay ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong kapaligiran, sa inyong kapwa, at higit sa lahat, pagbibigay ng kapanahunan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang mga bagay na ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ito ay inyong binabaka sa araw-araw ninyong pamumuhay dito sa sanglibutan na ito. At yung ito ay magpatuloy at manatili sa bawat isa. Katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Magaganap ang kasakdala sa bawat isa. Oo, maraming mga pag-aaral. Maraming buhay ang ipagkakaloob sa isang ako upang ito ay makamit at marating. Upang kayo ay makasunod kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Subalit kung kayo ay nagpapatuloy at hindi sinasayang bawat pagkakataon, ito ay inyong makakamit at makukuha sapagkat ang nagsusumikap upang manatili sa puno ng ubas, ang nagsusumikap upang makarating sa kinaroroonan ng dakilang Panginoon nang walang patid at higit sa lahat, ginagawa kung ano ang kinakailangan at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. At nagpapatuloy, siya ang magtatagumpay
Ito ang bahagi sa lahat at bawat isang narito at patuloy na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin katulad ng banal na gawain na tulad nito. Muli, ipinagkakalo sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isang kapayapaan at pag-ibig mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang panahon ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Subalit ang kaitaasan ay naghahanap ng tunay na mag-aral na gumagamit ng kapanahunan ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay nagpapagal, nagsisikap na ipagkaloob ang kanyang sarili upang ang kaligayahan ng kaitaasan ay kanyang magampanan. Ang tunay na hangarin ng isang mag-aaral ay upang maiangat ang kanyang espiritu upang nang sa gayon sa kanyang paglalakbay dito sa kalupaan ay unti-unti nga niya itong matutunan at magampanan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa sa kanyang paglalakbay dito sa kalupaan ay mga maraming pag-aaral na ipinagkakaloob sa kanya. Kung kaya nga't maging mabuti kayong mag-aral, magkaroon kayo ng kasinupan, magkaroon kayo ng tunay na pagpapahalaga sa mga pag-aaral na nasa inyong mga harapan. Inyo nga itong maging kaagapay upang nang sa gayon sa inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay inyong maipagpatuloy ang pagpapaunlad ng inyong mga apo. Mga iniibig na mga kapatid, anumang kahalagahan ng isang bagay dito sa kalupaan, ito'y hindi makatutumbas sa layunin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat nalalaman ng dakilang Ama na kayo nga'y ibinaba dito sa kalupaan upang hindi maglimayon, upang hindi magpayaman ng inyong mga laman. Bagkus kayo ay inilaan dito sa kalupaan upang inyong mapaunlad ang inyong mga sariling ako, na kung saan sa kapanahunan ang kinaroroonan ng kaitaasan na inyong ang marating. Banay-banay at unti nga kayong binibigyan ng pag-aaral, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo'y naliligaw sa anumang bagay dito sa kalupaan, naaaliw sa mga bagay na inyong nakikita ng inyong mga mata. Subalit, ang kaitaasan nga ay nagbibigay sa inyo ng mga pag-aaral upang nang sa gayon sa kapanahunan at sa dulo ng inyong pakikipag-aral, tanging ang Panginoon lamang ang siya makasusumpungan ng isang mag-aaral, sapagkat nalalaman niya na anumang bagay dito sa kalupaan ay may kawakasan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa
na naghahangad na mapaunlad ang kanyang sariling ako. Ito nga ay nagliliwanag sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat nalalaman niya ng isang akong na nagbibigay ng panahon sa kanyang naisin at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo nga mga iniibig na mga kapatid, saan ba kayo naroroon? Ano na nga ba mayroon ng isang mag-aaral? Kayo nagsisikap. Ano nga ba ang inyong pinagsisikapan? Kayo na nananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon sa nag-iisang pag-aaral. Asan ang inyong mga paggalaw? Nasaan ang inyong mga puso? Ito ay mga katanungan sa lahat at bawat isa upang nang sa ganyan matutunan niya kung saan paroroon ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban na lagi niyang tangan-tangan sa araw-araw ng kanyang paglalakbay dito sa kalupaan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay matatalino. Naririto, ang pag-aaral ay halos hindi na nga ninyo ito makatulugan, makagisnan. Lagi nga nyo ito tangan-tangan. Subalit mga kapatid, aking minamahal na mga kapatid, ang inyong bagang mga tangan-tangang karunungan ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga sa panahon ng inyong paglalakbay, ang panahon ay laging ipinagkakaloob sa inyo upang nang sa gayon, sa unti-unti ninyong pagbibigay ng inyong panahon sa harapan ng dakilang Panginoon ay buo. Ang inyong ako at kayo ay solidong nagkakaroon ng kanyang pagtanggap ng kanyang mga pag-aaral ay pinagkakaloob sa inyo upang nang sa gayon, sa banay-banay at unti-unti ninyong pag-iipon ng inyong mga karunungan ayon sa harapan ng dakilang Panginoon, darating ang pag-aaral at ang panahon na kayo nga ay makakarating sa harapan ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong mag-alinlangan pa sapagkat nalalaman ng kaitaasan na sa mga panahong inyong pinagkakaloob at pagganap ng inyong mga tungkulin, ang inyong mga pananampalataya ay nagagalak ang kaitaasan. Subalit, ang kanyang kalooban, ang kanyang hinihintay sa bawat isa sa inyo ay matumpakan kung ano ang tunay na ginagawa ng isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon, unti-unti niyang masinop ang kanyang sarili at may pagkaloob ng buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay isang mag-aaral na kung saan malaya sa paglalakbay dito sa kalupaan. Kung kaya nga't anumang inyong gampanin, galaw at kilos, kayo nga rin naman ang magtatagumpay. Kayo rin nga ang magkakaroon ng kagantihan sa inyong mga sarili. Kung kaya nga't maging matalino kayo sa inyong paggalaw, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban upang nang sa gayon, kayo sa inyong mga sarili ay hindi nga kayo magkaroon pa ng tunay na pag-aalinlangan sa mga inalalatag ng mga kabiyayaan, ng kaitaasan at pag-aaral sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ito na lamang ang tangi kong maipagkakaloob sa lahat at bawat isa
at naway maunawaan ng aking mga kapatid na sa kanyang paglalakbay dito sa kalupaan ay matutunan niyang maigalaw, gumanap siya ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan, ng kapayapaan, at ang pag-ibig, at ang kababaang loob sa lahat at bawat isa, ang siyang maghari mula ngayon at magpakailanman. Ako ang sa inyo'y nakipag-aral sa iisang aralin. Juan Apostol, paalam. Maghari ang pag-ibig at ang kapayapaan sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang gawain ay nagiging banal kung ang lahat at bawat isa ay naroon sa kahandaan. Ano nga ba ang kahandaang iyan? Ang inyong bagang mga isipan ay narito o ito ay paliwa-liwa kung saan ang bahagi ng panlupa ay naroon pa rin sa inyong kaisipan. Tunay nga na ang Diyos ay binigyan kayo ng kalayaan at araw sa mga bagay na kung saan ang pangkapatagang lupang gawain ay may oras at may katamang kapanahunan. Kung kaya nga kung dumarating ang dakilang araw na ganito, nawa ang inyong kabuuan ay ipagkaloob nyo upang sa gayon, hindi nga masasayang ang bawat aral ay pinagkakaloob ng kaitaasan sapagkat ang mga aral na yan ay tulad ng isang pagkain na inihahain sa hapag upang ito ay matikman ninyo at malasahan nyo kung gaano nga ba ito kasarap at kung paano ang ito ay makapagbibigay ng kabusugan sa inyong mga espiritu. Paano nga kung sa inyong kalagayan na yan, sa inyong mga luklukan, ay naroon at natatangi pa rin sa inyong mga kaisipan ang bagay na pagkakagulo sa inyong isip, ang mga bagay na tinatangkilik ng inyong mga damdamin, ang mga bagay na kung saan nagbibigay ng pag-aalinlangan sa inyong mga pagkatao. Aking mga minamahal na mga kapatid, mahaba pa nga ang panahon ng pakikipag-aral, kung kaya nga huwag niyo isayangin. Katulad nga ng isang halaman, naroon ang isang binhi na kung saan maraming proseso ang kanyang pagdaraanan. Hindi nga agad magiging halaman ng isang buto, kung di ito ay magiging isang binhi. At sa kanyang pagiging binhi, naroon at matatanggal ang kanyang balok. At pagkatanggal ng balok ay makita ang kanyang kaputian. At sa kanyang kaputian, naroon at uusbong ang mga dahon at mga sanga. Na kung saan, ganun din ang isang mag-aral. Maraming pagdaraanan. At sa kanyang mga pagdaraanan, iyan naway mapagtagumpayan. Sapagkat sa sanglibutang ito, ilan lamang ang nagtatagumpay. Marami ang nag-aral, marami ang nagsunog ng kilay, marami ang nagtiyaga, ngunit ilan lamang ang nakatagpos katulad nga ng isang halaman. Hindi nga ito magbubunga kaagad kung hindi naroon, magsasanga, lalago, mamulaklak, mamumunga, at sa kanyang pamumunga, darating ang takdang panahon ng pagkahinog. At sa pagkahinog na iyan, malalasahan ang tunay na katamisan at kasarapan ng bunga. Ganyan din kayo aking mga minamahal na mag-aaral. Marami kayong pagdaraanan,
At hindi nga lamang sa kalagayan yung iyan ay naroon na agad ang bunga. Maraming pagtitiis, maraming pagpapakasakit, at higit sa lahat, sa kanyang sarili, ay tunay nga na ihiwalay niya ang sangdaigdigang ito at ang kalupaan na kung saan nagbibigay nga ng maraming pag-aalinlangan at kaisipan sa tao kung kaya nga hindi makapagpatuloy sa kanyang mga sinumpaang pag-aaral na kung saan sa pag-aaral na yan ay naroon ang tunay na paggawa, ang tunay na pagtupad ng kanyang tungkulin. Tungkulin na kung saan marami ang umaayaw. Hindi ba ganin yung nalalaman na ang tungkulin na yan ay isang dakilang biyaya kung bakit ipinagkaloob sa inyo, sapagkat kayo ay isang karapat-dapat, sapagkat kayo ay maalam magdala sa inyong mga balikat na iyan at sa inyong pagdadala. Hindi nga ninyo iiwanan na bibigyan nyo rin ng kabigatan ang inyong mga kapatid na susunod sa inyong mga yapak. Ang kaitaasan ay laging nagpapaalala at ang bawat aral na ibinababa ay siyang karapat-dapat sa bawat mag-aral sapagkat ito ang hinihingi ng kanyang espiritu, ang pag-aaral na kung saan naroon sa kaitaasan na tunay nga na bagamat ang tao ay nakikibahagi sa pag-aaral na ito, ay ang wagas at puro ay nanggagaling lamang sa isang Diyos na makapangyarihan. Marami nga ang may karunungan, marami nga ang may kaalaman, ngunit sa kaalaman at karunungan iyan, naroon ba ang tunay na paggawa? Naroon ba at nakaaakit ng kanilang mga kapatid sa kapaligiran na kung saan ang isang mabuting halimbawa ba ay nakikita? Hindi lamang ang pag-aaral ng Espiritismo ay magiging palamuti na makikita sa inyo aking mga minamahal na mga kapatid, kundi ito ay isang tunay na paggawa, tunay na paglilinis, tunay na pag-ibig, tunay na pagpapakasakit. Kung kaya nga, sa haba ng panahon at dalawa na ang kulay ng inyong mga buhok, nawa kakitaan kayo ng tunay na paggawa at hindi lamang mananatili ang sa inyong mga labi ang pag-aaral na ito sapagkat tunay na napakahalaga at ang mga mumunting batang iyan ay kayo ang tinatanaw at magiging mabuting halimbawa upang sa gayon sa kanilang pagiging binhi ay lumaki silang may katangi-tanging bunga na pakikinabangan ng lahat at bawat isa. At nawa ang bawat pag-aaral ay lagi niyong kipkipin sa inyong mga sarili at ang mga lukbutan na mayroong kayo ay tunay nga na hindi butas, sapagkat ang nagdadala ng lukbutan na butas, iipunin lamang niya ngunit lahat ay tumatapon at hindi nga magkakaroon ng kapakinabangan sa kanyang sarili. Paano nga ba siya magiging tunay na mabuting halimbawa kung ang kanyang lukbutan ay mananatiling butas? Masasayang at masasayang ang bawat pag-aaral, ngunit hindi magsasawa ang kaitaasan na lagi na magpapaalala sa aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa kalagayan nga ng katawang lamang iyan, maraming kinakabaka ang tao. Maraming pag-aaral ang darating sa tao na makapagbibigay sa kanya ng maraming pag-aalinlangan, kung kaya nga ang kaitaasan ay patuloy at patuloy na magbibigay ng paalala at mga aral upang sa gayon, hindi nga matawag na mangmang aking mga mahal na mga kapatid, kung hindi
isang mag-aaral na natututo at tunay na may karunungan. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo na ang bawat isa mananatili sa pangalan ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Mga minamahal at mga iniibig na anak, na may katungkulan sa harap ng Panginoon, sa harap ng tao, na kayo ay palagi nang binibigyan ng pagkakataon upang pag-aralan ang lahat ng inyong natatanggap. Lalo na sa umagang ito, mga minamahal. Binabati kayong lahat na nag-aaral ng banal na espiritismo sapagkat handa kayo na tumanggap ng dakilang biyaya na nagmumula sa Ama. Sapagkat ang bawat isang nangungulo at tungkulin sa isang lunduyan ay napakahalaga. Sapagkat ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo ang dakilang pagsubaybay sa bawat isa. At ang lahat ng sumusunod, naway makilala kayo ng Diyos upang ang lahat ng inyong mga tungkulin ay hindi dapat ipauubaya kung hindi mag-aral kayong mabuti kung paano ang tinanggap ninyong katungkulan ay napakahalaga sa harap ng Panginoon. Sapagkat kayo ay binigyan ng pagkakataon upang inyo itong pagsikapan mabuti na ang lahat ng inyong tinanggap ay tunay na biyaya ng Panginoon na nagmumula doon sa kaitaasan. At binibigyan ng kayo ng karapatan upang inyong ipahiwatig sa lahat ng mananampalataya na kayo na nga ay isang anak na tunay na tumanggap ng biyaya upang ito'y inyong mapagsikapan, panghawakan sa araw-araw ninyong buhay. Dahil napakasarap ng sinasabi ng banal na Espiritu Santo na sa salita ni Juan Bautista sa Juan 7, Kapitulo 7, versikulo 11 hanggang 12, pakibasa. Ito po yung sinasabi sa sulat ni Juan, chapter 7, verse 11 hanggang 12. Sabi dito, hinahanap nga siya ng mga Hudyo sa pista at kanilang sinasabi, saan naroon siya? Sa 12, at nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanyang karamihan. Sinasabi ng ilan, siya ay taong mabuti. Sinasabi ng mga iba, hindi gayon, kundi nililigawan niya ang karamihan. Punto po. Ito ba ay totoo, mga minamahal kong mga anak, na sa inyong mga kalooban ay hindi ninyo
pinagtatanganang mabuti ang inyong mga tungkulin. Ang tungkulin na inyong tinanggap ay isang kabanal-banalan. Maghari nawa sa inyong lahat ng dakilang Diyos ay nagbibigay ng mga pahiwatig upang kayo ay laging gabayan sa araw-araw ninyong buhay. Masarap mabuhay kung kayo na nga ang tumutupad ng inyong mga tungkulin, lalong-lalo na sa araw na ito, mga minamahal kong mga anak. Dahil ang bawat isang may tungkulin ay isang pinakamahalaga sa harap ng Panginoon. Upang ito ay inyong tunghayan ang salita ng Panginoon na nagpapalaganap sa inyong kalagitnaan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu upang kayo ay akayin sa kabutihan, kaliwanagan ng inyong mga buhay. Naway mamalagi sa inyo sa araw-araw ng dakilang Ama ay siyang mamamalagi nawa sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban. Yan lamang ang aking iiwan sa inyo. Sa pangalan ng Diyos, Ama, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista Agyos. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Sa pag-aaral nga ng bawat isa sa inyo, aking mga iniibig, ang bahagi ng Panginoon ay pinagkakaloob upang ang karunungang taglay ng bawat isa ay mapuspos ng kaluwalhatian ng dakilang Ama. Na anumang pagtatanong na nariyan sa inyong mga puso ay mapalitan ng kalakasang nanggagaling sa dakilang Ama. At ang bahagi ng pag-aalinlangan ay mapalis at kayo'y makapagpatuloy gumawa sa larangan ng kadakilaan. Kayo aking mga iniibig na patuloy nakakarinig ng salita ng dakilang Panginoon. Inaasahan na ang bawat isa ay magpapatuloy ng mayroong kagalakan sa kanyang espiritu upang ang sinumpaan na tungkulin sa dakilang Panginoon ay huwag maparang. Na kayo sa inyong mga kalagayan ay makapagpatuloy at ang kaunlaran ay sumainyo. Na walang pagliko sapagkat ang bawat oras ay ginto na inaasahan na ang bawat isa ay makakagawa ng ayon sa utos ng dakilang Ama. Ngunit sadyang ang tao sa kanyang pagkakaroon ng laman ay dumarating ang pagpipingkian sa kanyang puso. Sa bahagi na kung ano ang kinakailangan niyang tutdin sa mahalagang araw. Ngunit kung ang bawat isa ay binubuksan lamang ang kanyang kabuuan sa kahandugan ng dakilang Panginoon, kailanman hindi mapaparam ang inyong pananampalataya. Kung hindi bagko sa oras ng kahinaan, higit na magsisikhay ang inyong mga espiritong gumawa ng mailalim sa harapan
ng dakilang Panginoon. Na naroon ang kagalakan sapagkat alam niya sa kanyang sariling mapagtatagumpayan niya anuman ang hain na nariyan sa kanyang harapan. Kaya't kayo, aking mga iniibig, magpatuloy kayo sa inyong paglilinis sa inyong mga espiritu. Bitawan ang dapat bitawan. Pag-aralan ang dapat pag-aralan. Bigyan ng korasang higit ang inyong paglilingkod sa dakilang Panginoon upang huwag magkaroon ng kahit isang pagkakataon sa inyong mga puso na kayo'y mag-alinlangan sa inyong pananampalataya. Sapagkat kung ang kahinaan ay dumating at hindi sapat ang lakas ng bawat isa, muli kayong ibabalik sa kamangmangan. Ngunit kung kayo'y magpapatuloy na mayroong pagtitiwala at ang inyong mga espiritu'y gumagalaw ayon sa kagustuhan ng dakilang Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian ay patuloy na babaluti sa inyong mga espiritu na maging ang inyong mga laman ay susunod sa iisang adhikain at ito ang makaganap sa harapan ng dakilang Ama. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at nawayang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Tunay na ang biyaya ng dakilang Panginoon nasa bawat isa na kumikilala ng pag-ibig ay tunay nga na ito'y tumutubo at lumalago na kung papaano ang isang pagdidilig na galing sa kaitaasan na ito'y tunay na nagpapatuloy ayon sa gawaing kabanalan. Mga iniibig kong mga kapatid, sa bawat kaluluwa ay tunay nga na mayroon pag-aaral na pinagdadaanan na ito ay nararapat na ang bawat isa ay magpatuloy at manalangin sa Panginoon nang sa ganon na ang bawat balakid sa buhay ay ito'y mapaglabanan ng isang kaluluwa na tulad sa isang mandirigma. O mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tunay nga, ay mayroong sakba na anumang biyaya, taglayang liwanag mula sa kaitaasan, na kung paano ito inyong iniingatan, ay ito ay inyong pinamantili
ng upa ng sa ganon, ang Panginoon nasa inyo'y hindi magpabaya sa anumang gawain sa pang-araw-araw. Tunay na ang bawat isa ay kinakailangan maging malakas. Magkaroon ng kababaang loob sa kanyang kapwa. Mapagbigay sa bawat kaluluwa sapagkat tunay na ang kaangkinan at taglay-taglay ng bawat isa ay kinakailangan may pamahagi sapagkat ito ang kanyang naipon mula sa kaitaasan. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na maraming kaluluwa ang naghahanap ng kapayapaan. Ayon sa inyong kalooban, tunay na ito'y natatanggap ng bawat isa sapagkat kayo'y tunay na mag-aaral na tapat ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, ano ang aral na sa inyo'y laging binibigay simula pa ng una ng upang nang sa ganon ang bawat isa ay maging magaang sa kanyang pang-araw-araw na gampanin na hindi lamang na pinaghahandaan ang salaman kung hindi higit sa lahat na pagdating sa hapon. Ang kapahinga ay tunay nga na nagbabahagi sa Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong balisahin ang inyong mga pag-iisip, kundi ang inyong mga puso ay lagi niyong ilaan sa dakilang Panginoon. Sikapin ninyo na ang inyong mga pamumuhay ay maging simple lamang. Kung ano kahit anuman ang inyong tinatangkilik sa buhay, maging anuman ang dumarating sa inyong mga sisidlan. O mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat kayo'y mag-aaral ng kaitaasan at kinakailangan na hindi mapatid ang inyong ugnay sa dakilang Panginoon, sapagkat kayo'y tunay na lingkod niya. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap pa kayo at dagdagan ang bahagi ng inyong mga kaalaman nang sa ganon kayo na habang lumalaon ay tunay nga na maunawaan ninyo kung ano at bakit nangyayari ang mga bagay na dumarating sa inyong buhay. O mga iniibig kong mga kapatid, maging simple man ang inyong pamumuhay, maging salat man sa pamumuhay, maging mayaman man sa pamumuhay, iisa ang batas, dadaan sa pagsubok ang bawat isa. Walang sino mang makatakas, sapagkat ito ay tunay na ang bawat isa ay dadarang sa apoy, na kung paano maging isang tunay na dalisay sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo sa inyong pag-aaral. Sapagkat nalalaman ninyo ang inyong pag-aaral para sa Panginoon ay tunay nga na ang inyong mga sarili ninyo inaalay. Kaya ito ay nalalaman nyo na kung ano man ang dumating sa inyong buhay. Kaya huwag niyong sukatin sa anumang paraan kung hindi ang anumang pagsukat na inyong susukat ay mula sa Panginoon. Nang sa ganon, hindi kayo mabalisa sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kung hindi bagkos, ang kapayapaan ng dakilang Panginoon ay suma sa inyo. Nang sa ganon, kayo'y nagpapatuloy ng may katinuan sa inyong puso. At nang sa ganon, ang inyong pagtingin ay iisa lamang, kung hindi ang kahinahunan para sa Panginoon na ito ang dapat na kayo'y
masilayan ng Panginoon sa bawat sandali ng inyong paggalaw. O mga iniibig kong mga kapatid, maging simple man ang pahayag sa inyong harapan. Ngunit kung ito yung naunawaan, mabuti sapagkat kayo'y maagawa ng maayos sa Panginoon. At kung dumating man ang isang malalim na pangungusap, ngunit ang paghanga ay nandun lamang, kulang sa pangunawa, ito ay mababaliwala sa inyong pagkatao. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag niyong hanapin ang labis, kung ano ang binaba sa pagsaluhan ng upang nang sa ganon sa inyo na pagganap sa araw-araw ay maging masaya kayo at lagi niyong pinupuri ang dakilang Panginoon sa inyong puso't isipan nang sa ganon. Kayo na bilang isang nakakapit sa punang ubas ay tunay nga na hindi lamang nagsisilago, nagbibigay ng lilim, kung hindi nagbubunga ng kaiga-igaya sa pangalan ng dakilang Panginoon, sapagkat maraming kaluluwa ang tutulungan. Kaya nga't bawat isa ay magiging kasangkapan ng kaliwanagan. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo at magpatuloy sa isang daan na sa inyo'y pinakilala ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Hanggang dito na lamang. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo Apostol. Paalam.